Nung una naming ride dito, grabe. Ang dulas ng daan tapos may kasamang takot. Kaya sorry, nag-back out muna kami noon. Umalis kami agad at dumiretso sa malapit sa kapihan. Yan, nakita nyo dyan, no? Bumababa kami. Hindi para lang simpleng mag-relax, kundi para magdesisyon kung babalikan ba namin yung lugar. Lambingan Hills, oo. Kahit ang pangalan niya ay Lambingan Hills, hindi kami nagloko. Sa dami ba naman ng putik at lubak, pinili naming umatras. Hindi dahil mahina kami, kundi dahil marunong kaming rumispeto sa daan. Ayaw namin may masugatan o mahospital sa amin. Pero ngayon, ibang usapan na. Maganda na ang panahon. Ang linis ng langit, tuyo ang daan, at ready na si Yo PH Moto. Dati traffic sa takot. Ngayon, full throttle na sa tapang. Kasama nyo ako sa bawat liko ng kwento. Hindi lang para magpakasaya o magpasaya, kundi para magbahagi ng ride na may saysay. Makikita nyo sa mga lugar na naudlot naming puntahan dati na ngayon nariyan ka. Baka ikaw na rin mismo ang ma-inspire, sumubok. Tandaan mo, minsan lang, dadaan ng tanawin. Pero habang may manubela ka, ikaw ang may kontrol kung saan ka pupunta. Tara, samahan niyo ako. Stopover muna tayo. Kwentuhan, tanawin, at adventure. Kasama mo ako, kasama niyo ako. Yo PH Moto. Good morning mga ka-stopover. Kung nanonood ka ngayon, oo, ikaw tinatanong ko, ikaw ang nanonood ngayon, ikaw. Salamat ha. Isa ka sa mga unang viewer ng Yo PH Moto. At dahil dyan, ikaw ay OG. Wala akong studio, wala akong script, pero may motor ako. At mga kwento, pati na din review sa motor na to at sa lugar na pupuntahan natin. At ngayong ride natin, pupunta tayo sa Lambingan Hills, sa Tanay Rizal. Pangalan pa lang Lambingan na. Pero wag ka, hindi lang ito para sa magjowa. Ikaw, ikaw nanonood ngayon kung mahilig ka sa view, tahimik na lugar, at syempre, picture-picture, aura-aura, swakto para sa'yo. May parking area ba dito? Oo, meron. May mga kubo na pwedeng upuan at sobrang ganda ng view. Para kang niyayakap ng kalikasan. May mga bulaklak, taniman at minsan may mist sa umaga. Kaya tara, samahan niyo ako, stop over tayo. Na-excite na ako. Kasi ito yung unang ride namin na laging inaano na maaraw. Tapos natatakot kasi ako dahil wala akong kasama. Gusto ko na mag-rides ng malayo. Pero natatakot akong walang kasama. Di pa ako sanay. So bali kakaliwa daw tayo ulit dito sa Sumulong Highway. Sumulong Highway daw tayo. And then dito pwede na tayong bumilis kasi bagal yung pick up. Yan. Sarap talaga ng hangin pag ganito, oh. So, bababa daw tayo dyan. Kasi dati, nung hindi kami nagsumulong, dumiretso ako dyan. Yun, Marikina Loop ang ano namin. eh, wala pa naman kami intercom nun, yung nagmotor kami dyan. Imbis na punta kami ng Infanta, Marikina. Marikina Loop ang nangyari. Kaya, nagulat yung mga kasama ko dati nung nag-drive kami dyan. Akala nila, oh, so tayo pupunta? Akala may pupuntahan lang. Marikina yan eh, nagkamali. Ayun, so dito na tayo sa Sumulong daw. Di ako familiar sa ano dito mga ka-stopover, yung mga lugar. Pero
Pero maganda na yung daan dito ah. Hindi ko lang alam kung ito yung medyo rough road dati. Pero mukhang maganda na. Or mali lang ako. Tignan natin. So, tignan natin. Kanan tayo daw dito sa Masinag. Masinag ba? Yan, yan kanan. Yan. So, dito na. Dito tayo sa Masinag. Ay, additional information lang pala. Ang Lambingan Hills ay nasa Sitio Maysawa, Barangay Kayumbay, Tanay, Rizal. Kilala ito sa overlooking view ng Sierra Madre. At kung matimingan mo, makakita ka ng Sea of Clouds sa umaga. Bukod sa romantic vibes nito ng lugar, swak din ito para sa mga tropa, solo rider, at mga content creator na tulad ko. Nga pala sa part na to, tinutumbok ko na dito yung Robinson's Antipolo. Si crossing ito eh. So no left turn, mag-ano tayo, mag-U-turn tayo dun sa dulo. U-turn tayo kasi walang left turn ito. Crossing ito eh. Pag nag-left turn tayo dyan, one way. So mahuhuli tayo. Kaya dapat dun tayo sa kabila. No? Tatawid muna tayo. So bigayan lang dito. Kaya pag walang bigayan, wala. Yan. Let's go na. Uy! So yan. Kailangan talaga magbigayan kasi bigayan is the key. Ayan. Dito na tayo sa Robinson's Place Antipolo. Kaya nga pala, itong ginagamit kong motor ay from FKM. FKM, shoutout po kay FKM. FKM Motorcycle Philippines. Unang tingin pa lang, abay, mapapaisip ka talagang ADB look-alike talaga. Pero ibang-iba siya. Parang handang lumusong kahit sa baha sa EDSA. O kaya ay sumabak sa paakyat na mga bundok. Kahit di mo naman balak. Siyempre, presentable to. Itong motor na to, meron siyang windscreen na adjustable din. At meron siyang LED lights, TFT dash, keyless start. Aba, siyempre, dashcam. Vlogger friendly tong motor na to. Yung motor na to nga pala, mga stopover is a 180cc liquid cooled. May torque na mas malakas pa sa kapit ni Crush na 17.2 Newton meter. Kaya automatic to mga ka-stopover. Kaya kahit di ka marunong mag-clutch, andar ka talaga. Ang magkagandaan dito sa motor na to, ito ay naka-dual channel ABS with traction control. Siyempre, malambot yung upuan, parang yakap ni nanay. At kasya yung sa helmet mo, jacket, dun sa storage dun sa upuan mo. Pati na din yung feelings mo, isama mo. Kaya, okay na ko itong motor na to, mga stopover. Pero marami nagsasabi na baka itong motor na to ay walang mabili ng pyesa. Ang pyesa po nito ay kahalintulad sa PCX 150, ADB 150 at ADB 160. So lahat ng mga pwedeng gamitin doon na pamalit ay pwedeng-pwede dito. Kaya di ka problema. Siguro ang magiging problema lang mo lang dito sa motor na ito is kapag ikaw ay nabasagan ng fairings, yung mga ganon. Kung trip nyo itong FKM ADB 180, hanapin nyo lang ito sa legit na mga dealers. Nationwide, meron sila sa Manila, Cavite, Cebu, Davao at iba pa. Check nyo na lang din yung kanilang website na fkm.com.ph para sa specs, presyo at pinakamalapit na branch sa inyo. Ayun, dito sa part na to, nawalan ako ng GPS. Baka tayo ay maligaw. Siyempre, pag wala tayong GPS, hindi ako taga dito. Hindi ako sanay. So, kailangan nating kumanan. Kasi wala tayong GPS eh. Kanan muna tayo. Hanap muna tayo ng malilim na area. Ay, ito na pala eh. Okay na pala.
So, kala ko meron. Kala ko nawala. Ayun. Bumalik, bumalik. Bumalik naman, bumalik. Ito na 'to, ADB look na may sariling swag, 'no? Hindi mo na kailangang gumastos ng todo para magmukhang ready ka na sa long ride. Tsaka yung dashcam built-in na 'to mga ka-stopover, habang yung iba nag-iisip pa kung saan ikakabit yung action cam nila, si ADB Venture 180 ready na for vlogging. Yung TFT display niya, full color na parang cellphone, naka-landscape, portrait, mirroring, hindi mo na kailangan i-charge araw-araw. Bukod diyan, gusto ko dito sa motor na 'to, meron siyang sariling scanner. Puwede niyang i-scan yung mga error sa lahat 'no, ng motor. Kaya ma-identify mo kapag may problema sa motor mo kasi hindi mo na kailangan pumunta sa shop para magpa-scan. Ida-diagnose mo lang siya, mai-scan, malalaman mo kung anong problema. Dual channel ABS with traction control, pang-secure, pang-assure. Kahit madulas ang daan, hindi ikaw ang iiwan. 'Di gaya ng iba diyan. Uy, motor tinutukoy ko, Siyempre, ito sa motor na 'to, kilis siya, oo, kasi ikaw lang talaga kailangan niya. Hindi mo na kailangang maghanap ng susi kasi itong motor na 'to, loyal 'to. Ikaw lang talagang gusto niyang makasama. Isa pang gusto ko dito, malakas sumarurot. Gawa ito hindi lang para sa porma kundi para sa kalsadang lubakan kaya malupit 'tong, motor na 'to. Isa pa sa gusto ko dito yung, sa motor na 'to yung kanyang, yun nga ready for vlogging, may dashcam na, may forma na, kaya wala ka ng problema. Ito isa pa, gusto ko dito may charging port, katulad ng ibang motor common naman 'no, hindi naman lowbatt, makakapag-charge ka. Napakataas din ng kanyang ground clearance kahit ilang humps pa ng barangay, tulay. Naku, tuloy-tuloy ang ligaya mo. Hindi mo kailangang kabahan sa mga troll hump na parang bundok kasi itong si Venture ADB 180 lilipad 'to. Wala pang gasgas yung ilalim. Tsaka kakaibang porma nito parang ikaw, hindi basta-basta. Ibang klase ang appeal, yung tipong pagparada mo may lalapit, "Sir, anong motor 'yan? Sir, anong brand 'yan?" Sasabihin ko, "China lang 'to." "Uy, astig, ah." Pero alam mo, gusto ko din sa motor na 'to kahit hindi kilala ng lahat. Pero 'pag nakita nila, mapapatingin, mapapalingon. "Ano 'yun? Ano 'yun?" Parang gano'n. So, ang dating nito parang underrated na artista. Underrated, yung biglang underrated nga pero biglang trending. 'Di man sikat agad, pero 'pag nasubukan mo, fan ka na. 'Yan ang gusto ko dito sa motor na 'to. So far, maganda talaga yung motor. I have no regrets, kung ito yung nakuha kong motor. Siyempre, kung ano yung kung masira man ang motor na 'to within the next few days, a month, or a year, ayun talaga, wala tayong magagawa. Parang binigyan ko lang din ng chance yung motor na 'to kasi, nung panahon yun wala talaga akong makuhanan ng ADB 160. Pero so far natutuwa naman ako sa kanya. Yung mahalaga naman, nasubukan ko yung motor na, hmm, puwede palang ganito, oh, maganda pala ito. Yun yung mga gano'n na bagay na, na-experience ko sa motor na 'to. Maganda talaga lalo na 'pag sa mga sa mga ano, overtake. Ang lakas niya talaga, grabe, napakalakas niya. Ito yung motor na sobrang tarik na, nakakapag-overtake ka pa. Kahit kahit ano, may angkas ka tapos meron kang dala-dalang mga 30 kilos, alam mo yun? Dinesign siya for ano, hindi naman pangkarerahan 'to. Pero tuma-top speed naman siya. Pero I haven't tried yung pinaka-top speed, pero mabilis siya nakukuha yung 100. Yun lang yung masasabi ko. And siyempre sa mga ibang mga motorcycle, yung mga nagte-take risks tulad ko, wag niyo akong gayahin. Siyempre kung hindi niyo naman ito yung brand na alam niyo mapapagastos kayo, wag. No, pero siyempre, andiyan naman yung support group ng FKM Motorcycle Philippines. At, nakakuha naman kami ng mga parts na halos parehas lang talaga sa mga PCX 150, or I'm sorry, PCX 160 or ADB 150, ADB 160. Parehas lang din naman yung panggilid, flyball, at halos lahat. So, more likely yung mga parts na hindi puwede dito ay yung mga, tulad ng, siguro yung mga, ah,
yung mga fairings. Ayun talaga orderin mo. Yung kanyang TFT, siyempre, wala namang ganyang TFT yung Honda. So, talagang sa manufacturer ka pupunta. At yung kanilang manufacturer or mga stopover ay dito lamang lang matatagpuan sa Pampanga. Kaya pag may problema, pwede kang sumugod doon. And then alamin kung anong pwede mong makuwang parts. Ayun, maraming salamat sa panonood sa unang bahagi ng ride na to. Kung natuwa ka, huwag mong kalimutan i-like o mag-comment ka o mag-subscribe ka para sa mas marami pang kwento sa kalsada. Abangan nyo ang part 2. Mas madaming tanawin, mas masaya, at may surprise stop pa kami. Kita-kits sa next vlog, dito na lang sa Yo PH Moto, kung saan ang bawat liko may kwento. Tara, stop over tayo!